Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Casper. Ang kwentong ito ay hindi ko karanasan, sapagkat karanasan ito ng aking ninang na itago na lang natin sa pangalang Ninang Ivy. Ako po pala si Carl. Taong 1995, sa isang lugar ng Iloilo. Na mga panahong ito ay dalaga pa lang si Ninang Ivy. Kaya naman, nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Pero dumating ang hindi inaasahang pagkakataon kung saan ay may naranasan siyang kababalagan. Paano ba naman kasi? Palaging may pumupunta-punta sa kanilang tahanan. Ang pangalan nito ay Isok at kaibigan ng kanyang ama. Nararamdaman niya na mayroong kakaiba sa pagkatao nito, Sir Casper. Paano ba naman? Ay titig na titig ito sa kanilang magkakapatid kapag sila ay tinitignan. At may parang kakainin sila ng buhay. Pero sa bandang huli, naisip niya na baka ganun lang talaga ito makatingin. Malaki kasi ang mga mata nito, kaya binabantay-bantayan na lang niya ang kinikilos nito kapag pumupunta ito sa bahay nila. Mabuti na lamang ay lagi lang itong nakaperme sa pag-upo, Sir Casper. Kaya naman hindi niya na lamang ito iniintindi. Pero nagbago ang lahat nang mabalitaan niya sa ama na nabaliw raw ito. Nangyari ito nang makipag-inuman raw sa bagong kaibigan. Kaya nasabing baliw ay dahil gustong-gusto kumain ng hilaw na karni ng baboy. At habang umuusad ang mga araw, ay palala ng palala ang kawerdohang ginagawa nito. Palagi rin itong nagwawala tuwing gabi. Kaya naman ikinukulong na lamang ito sa kwarto ng kanyang mga anak. O hindi kaya ay itinatali. Malakas ang kutob nila ng pamilya nito na nahawaan ito. Dahil dito ay ipinatingin ito sa albularyo. At ang sabi naman namang gagamot ay maaari pa itong gumaling. Pero hindi na raw nito maalala kung sino ang nanghawa sa kanya. Kaya ganun na lamang ang pagkabahala ng mga kalugar nila. Papaano malalaman kung sino ang aswang kung hindi ito maalala ng biktima? Paano na lang kung hindi ba? Kung kaibigan na rin nila at may-ari pa ng karinderya. Kaya iyon ang kinakatakutan ng mga tao. Agad namang gumaling si Isok. Samantala, dumating ulit ang hindi inasahan kung saan mayroon na namang mababalitaan. May 2 bata ang nawawala at magkasabay pa. Ang may kagagawa nito ay hindi pa matukoy kung sino. Kaya naman, binalot talaga ng takot ang mga tao. Ipinag-iingat na rin ang mga bata nilang anak. Pati nga yung isang nakababatang kapatid ni Ninang Ivy ay hindi pinapalabas. Kahit 10 taon na kasi ito noon, ay bata pa rin kung maituturing. Mahina pa ang pangangatawan para ipagtanggol ang sarili. Pero kahit ganoon ay maraming naghahangad na makaalam kung paano malalaman kung sino ang aswang. Makailang ulit na rin kasing tinanong ng tatay ni Ninang Ivy, ang kaibigan nito, kung sino ang nanghawa sa kanya. Ngunit tama ang sabi ng albularyo na wala itong maalala. Sa awa naman ng Diyos, hindi na nasundan pa ang pagkawala ng mga bata makalipas ng ilang araw. Kaya naman marami ang nakampante sa magandang balita na iyon. Nagbalik na sa paglalaro ang mga bata sa labasan. Mapaumaga man, tanghali at hanggang hapon, Sir Casper. Basta walang pasok ay hinahayaan na lamang ang mga bata. Pero yung nakababatang kapatid ni Ninang Ivy ay hindi pa rin pinapalabas. Natatakot sila na baka manumbalik ulit ang nilalang. Mas mabuti ng laging handa kaysa magtanga-tangahan. Tama nga ang naging desisyon nila ni Ninang Ivy. Dahil dumating ang gabi kung saan ay aktual na dinukot ang bata ng nilalang. Kitang-kita nila iyon. Isang lalaking itim ang kutis at namumula ang mga mata ang itsura nito. Napakabilis ng ginawang pandurukot.
dahil lumundag-lundag ito na parang isang palaka habang karga-karga ang walang nagawang bata. Sinubukan na rin habulin ng mga kalalakihan pero nawala na rin ito sa kanilang paningin. Kaya naglulupasay ang mga magulang ng batang nadukot, Sir Casper. Hindi nila inasahan na magaganap iyon muli. Sa kabila ng maraming nang naging testigo, hindi nila mamukhaan ang lalaki kung sino ba talaga ito. Sapagkat walang mapagkilanlan. Tsaka gabi kasi ito sumulpot kaya hindi gaanong naaninag ang muka. Kaya naman marami nang humihingi ng opinyon sa mga albularyo kung sino ba ang aswang na yon. Pati na rin sa mga manghuhula ay lumalapit na sila pero hindi pa rin ito matukoy-tukoy, Sir Casper. Magaling sa pagtago ng pagkakakilanlan ang aswang. Malakas rin ang taglay nitong kapangyarihan kaya hindi matukoy kung sino ba ito. Marami nang napapraning sa kakaisip kung sino nga ba talaga. Dahil dito ay naisip ng pamilya nila Ninang Ivy na maghanap ng isang mahusay na manghuhula para matukoy na ang salarin. Hanggang sa makilala nila si Mang Ombet. Isa itong albularyo at the same time, isang manghuhula. Pinahula nila kung sino yung aswang na yon. Hanggang sa matukoy nga kung sino ito. Walang iba kundi ang may-ari ng karinderya na si Paldong. Kaya naman nilusob ng mga kalalakihan ang tahanan nito, ngunit ang mag-ina lamang nito ang naroroon. Mga normal na tao naman ito. Nahawaan lang rin pala si Mang Paldong. Sinubayan sila ng mga tao na huwag nang magbubukas ng karinderya kundi ay susunugin ang kanilang bahay. Kaya sumunod naman ang mag-ina ni Mang Paldong. Kaya naman wala ng karinderya sa kanilang lugar. Ang lahat ng mga tao ay pinipilit na lamang na matutong magluto, lalo na ang mga tamad. Dahil roon ay wala nang nanghahawa. Siya nga pala. Yung mag-ina ni Mang Paldong ay nagsabing nahawaan lamang talaga ang lalaki. Kaya hindi nandadamay pa ang mag-ina sa galit ng mga residente. Kitang-kita naman kasi, Sir Casper, na totoong tao ang mga ito. Samantala, dumating ang hindi inaasahan kung saan yung nakababatang kapatid ni Ninang Ivy ay kamuntikan na rin mabiktima ng aswang. Pabuti na lamang ay nakita niya ito at inuuwi sa bahay. Muntik na kasi itong makarga at mabuti na lamang ay sinabuyan ng asin kung kaya't hindi ito nagtagumpay. Dito na naisip ni Ninang Ivy na dapat ay meron ng gawing hakbang at hihingi siya ng tulong sa isang manggagamot. Ito ay walang iba kundi ang ipakulang mga aswang. Nilapitan niya ang albularyong si Mang Ombet. Alam niyang may maitutulong ito sa hihingin niyang pabor. Iyon nga ang kanyang ginawa at dahil kilala na ang lalaking ito, ay nagdala siya ng isa sa mga gamit nito at ibinigay sa albularyo. Kaya ito na ang gumawa ng paraan para patahimikin na si Paldong. Pero iba ang inasaang nangyari. Paano ba naman kasi? Si Mang Ombet ang namatay. Sa kanya tumalbog ang kulam. Dito napatunayan ni Ninang na malakas nga ang kapangyarihan nito. May kaalaman na rin ito sa pangungulam. Kaya naman madali nitong natapos ang buhay ni Mang Ombet. Sa loob-loob ni Ninang, siguro ay malakas na aswang ang nanghawa kay Paldong. Kaya pati ang pinakamahusay na albularyo ay kaya nitong pataubin. Siyempre, nakiramay siya sa burol ng matandang albularyo. Taos puso siyang nalulungkot sa pagkawala nito. Dahil dito ay napagpasya ni Ninang na hahanap siya ng pinakamalakas na albularyo ulit. Nang sa ganon na hindi na malapit-lapitan pa ang kanyang nakababatang kapatid ng aswang. Iniisip niya ang kapakanan ni Joshua. Hanggang sa may makilala siya na makakatulong sa kanila. Ito ay si Mang Inocencio. Lahat na yata ng masasamang elemento ay kaya nitong talunin. Kaya naman ibinigay niya rito ang bagay na pagmamay-ari ni Mang Poldong. Ang sabi ni Mang Inocencio, siya na raw ang bahala sa nilalang na ito.
Kaya naman, ipinagkatiwala niya na lamang rito ang gagawin. Umaasa siya na matatalo ang lakas ng kapangyarihan ng nilalang na ito para matigil na ang kasamaan na bumabalot sa kanilang baryo. Kaya nihintay na lamang niya ang magandang balita na ibabalita sa kanya ni Mang Inocencio. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon kung saan ay matatalo nito ang aswang. Ayon kay Mang Inocencio, naghihirap na raw ito at hintayin na lamang ang pagkawala nito. Kaya ganun nga ang ginawa ni Ninang, ang maghintay. Hanggang sa dumating nga ang panahon na iyon, Sir Gaspar, nabalitaan na lang ng lahat. Napatay na si Mang Poldo. Paano ba naman kasi? Natagpuan ang bangkay nito sa talahiban. Malaki ang tiyan nito at sa bibig nito ay napakaraming mga buhok. Halata talagang kinulam. Dito napatunayan ni Ninang na malakas nga si Mang Inocencio dahil natalo nito ang pinakamalupit na aswang. Pero buong akala ni Ninang ay dito na magtatapos, ngunit hindi pa pala. Meron pa palang ibang aswang. Meron ulit ng dukot na mga bata. May natala na namang nawawala at hindi na nakakabalik pa. Dahil na naman dito, sumangguni ulit si Ninang kay Mang Inocencio kung sino na naman ba ang aswang na yon. Marami na hong napipinsala ang aswang. Marami ng mga magulang ang nawawala ng anak ng dahil sa kanila. Alam niyo po ba kung sino na naman ba ang demonyo na iyon? Tanong ni Ninang. Sige, gagawin ko yan, iha. Pero bigyan mo muna ako ng ilang araw. Sa totoo lang, kahapon ko pa sinusubukan na hulaan kung sino ito. Pero napakalakas ng kapangyarihan para siya ay matunton. Pero huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko sa iyo, iha. Oras na malaman ko kung sino siya, ay mapapatahimik ko na siya. Pangako sa kanya ni Mang Inocencio. Sige ho, maraming salamat ho, Manong. Sa panahon kasi na ito ay sa inyo na lamang kami umaasa. Nakangiting tugon ni Ninang. Walang anuman. Gagawin ko ito ng libre para sa kapakanan ng inyong mga kalugar. Pero mangako ka sa akin, iha, na wala kang ipagsasabi tungkol sa akin, ha? Na ako ang nagpapatahimik sa mga nilalang. Pahayag ni Mang Inocencio. Napatangon na lamang si Ninang bilang pagsang-ayon at pagtupad niya sa pinag-usapan nila ng matanda. Kaya naman, dito siya nakahinga ng maluwang. Malaki talaga ang pag-asa niya kay Mang Inocencio. Kung hindi lang dahil sa matanda ay baka dumarami na ang mga kampo ng dilim na nananalot sa kanilang baryo. Tiyak na mahihirapan silang pigilan ito kapag nangyari iyon. Hindi naman pwedeng magsumbong sa otoridad dahil wala namang maniniwala. Hanggang sa hindi nagtagal ay meron ng binanggit sa kanya si Mang Inocencio. Meron akong magandang balita sa iyo, iha. Masayang wika sa kanya ng matanda. Talaga po? Natukoy niyo na po ba kung sino ang aswang? Masayang tugon ni Ninang Ivy. Oo, iha. Isa siyang matandang babae at ang pangalan niya ay Sinang. Kinulam ko na siya at hintayin na lang natin ang resulta sa mga susunod na araw. Kung siya ba ay mamamatay sa ipinataw kong kulam. Ang matandang iyon ay hindi taga sa inyo, kundi taga labas. Kaya nagtataka ka, hindi ba? Dahil hindi mo siya kilala. Opo hindi ko nga po siya kilala. Posible po bang napatay na niya yung mga batang nakuha niya, kagaya ng ibang aswang? Tanong ni Ninang. Ay, masakit mang sabihin pero oo. Ginawa na niyang pagkain yung mga bata. Inamin niya iyon sa akin noong kausapin ko siya kanina sa aking isipan. Pahayag ni Mang Inocencio. Ay, kawawa naman yung mga bata. Grabe na po talaga yung pamiminsala ng mga aswang Yung mga batang may pangarap ay hindi na kailanman matutupad ng dahil sa kagagawa nila. May lungkot sa tinig ni Ninang.
Talagang kawawa, iha. Kaya titiyakan ko na may kalalagyan talaga ang aswang na yan para maging tahimik na ang baryo ninyo at hindi na paghaharian pa ng takot. Pahayag ng matanda. Abay dapat lang, Mang Inosensyo. Dahil hindi nabibili ang buhay. Pero dapat lang napagbayaran ng may pagkakautang. Seryosong wika ni Ninang. Samantala, bumilang lang ng 3 araw. Naramdaman raw ni Mang Inosensyo na humina na yung kapangyarihan ng matandang babae. Isang senyalis na malapit nang mamatay. Kumbaga, naghihingalo na rin. Hanggang sa naganap na ngang inihayag ni Mang Inosensyo na namatay na ang matandang babae. Namatay ito sa nilagay na pagkarami-raming bato sa katawan nito. Ganyan kabagsik ang kapangyarihan ni Mang Inosensyo. Walang sinasanto, kahit pa pinakamalakas na aswang. Natagpuan na rin ni Ninang ang katawan ng matanda. Namatay ito sa may palayan at maraming nakiusyoso. Puro bato ang tiyan nito dahil sa malaki at bigla itong parang pumutok. Mula nito ay pansamantalang bumalik ang katahimikan ng baryo nila. Sa kabila ng katahimikan ng lugar, ay hindi pa rin pinapalabas ang mga bata. Para matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Kaya naman wala nang nawawalang mga bata. Puro ligtas na at hinahatid sundo na lamang ng mga magulang kapag oras ng klase. May mga itak rin na dala ang mga magulang upang kapag makaengkwentro ng aswang, ay mayroong panlaban dito. Kaya naman naging kampante sila dahil sa kaganapang iyon. Hanggang sa isang araw na naman, ay dumating ulit ang hindi inaasahan. Kung sana'y muling may mangyayaring kababalagan sa kanilang lugar. Kung dati ay puro mga bata ang nawawala, ngayon naman ay puro matatanda na. Puro mahihina na Sir Caspar. May naalala siya tungkol sa mga aswang na kumakain ng mga taong malapit nang mamatay. Kung hindi siya nagkakamali, ito yung tinatawag na balbal. Hindi kaya ay maninilong. Magkaibang lahi sila pero iisa lang ang punteriya. Ang may mga sakit at mga bangkay. Sa makatuwid, panibagong mga aswang na naman ang bagong umaatake sa kanilang lugar. Tagal naman maubos mga aswang na to. Sa loob ng 1 linggo ay 2 matanda na ang nawawala. Hinanap na sa kung saang lugar ngunit hindi pa rin natatagpuan. Pero isang hapon, nagulantang ang mga residente nang may matagpuan na 2 kalansay sa may talahiban. Sariwang-sariwa pa ang mga ito na halatang tinanggalan lamang ng mga laman at mga internal organs. May naiwan pa nga ng mga mata sa sisidlan ng bungo. May 2 nag-claim sa 2 bangkay na nagsabing kaanak nila ang mga ito. Base na rin sa mga suot nitong damit. Naginagpe sa mga ito sa kahindik-hindik na sinapit ng 2 matanda. Napuno rin ng galit ang kanilang mga puso at nangakong maghihiganti sa mga aswang na iyon, Sir Caspar. Sa loob-loob ni Ninang Ivy, hindi niya masisisi ang mga ito kung bakit gusto nilang maghiganti. Mawalan ba naman ang pinakamatandang miyembro sa inyong pamilya? Sino ba namang hindi mag-aalboroto, hindi ba? Isang araw, habang naglalakad si Ninang, bigla siyang nahilo at hindi nagtagal ay nahimatay siya. Nagising na lamang si Ninang na nasa ospital na siya at nandun na rin ang kanyang mga magulang at kapatid. Ma, anong nangyari? Bakit ako nandito sa ospital? Nagtatakang tanong ni Ninang. Tila wala siyang maalala tungkol sa nangyari sa kanya. Nahimatay ka, anak. Kaya nandito ka sa ospital. Mabuti ay nakita ka namin. Maluhaluhang pahayag ni Aling Sofia, ang nanay ni Ninang. Bakit, ma? Ano raw ang sakit ko? Bakit ho ako nahimatay? Muli niyang tanong rito. Ang ama naman niya na si Mang Gistoni ang nagsalita. Namumutla ito at may lungkot sa kanyang tinig. Meron kang leukemia, anak. At
Stage 2 na. Dahil dito ay napailing ng mariin si Ninang. Maya-maya pa, umagulgol siya sa pagyak habang nagsasabing, Hindi. Hindi po pwede ito. Hindi ako pwedeng magkasakit, tay, nay. Dahil ako po ang magiging punteriya ng mga aswang. Lalo na't may sakit ako at malala pa. Hindi magtatagal. Unti-unti nang manghihina ang katawan ko. Huwag kang mag-alala, ate. Babantayan ka naman namin. Hindi ka namin pababayaan. uwi ka ng kanyang nakababatang kapatid na si Catherine. At iyon nga ang nangyari sa Sir Gaspar. Bantay sarado siya ng kanyang pamilya nung makauwi na siya sa tahanan. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maggulong. At tuwing umaga ay nagpapaaraw siya. Pero nung sumapit ang gabi, may nararamdaman na siyang kakaiba. Paano ba naman kasi? May naririnig siya ng mga kalusko sa bandang bintana. At nung siya ay umupo para magkaramdam kung ano iyon, meron siyang naaninag sa labas ng bintana na malatao ang korte. Ngunit matutulis ang tenga at nagliliwanag sa dilim ang mga mata. Dahil sa kanyang nakita, ay napasigaw siya. Dahilan din upang magising ang kanyang pamilya. Anong nangyari, anak? Tanong ni Mang Gistone. Meron akong nakitang aswang pa sa may bintana. Agaran niyang tugon dito. Kaya naman ang ginawa ni Mang Gistone ay kumuha siya ng itak at saka lumabas. Nasilaya naman ni Ninang na nawala ng nilalang na nasa tapat ng tahanan. Pagbalik ng tatay niya, meron itong nabanggit sa kanya. Nakita ko na. Dalawa sila, anak. Mukhang ikaw nga ang kanyang punterya. Kailangan ay meron na tayong gawin. Iyon ay walang iba kundi ang tumawag ng albularyo na siyang makakatulong sa iyo, anak. Meron akong kakilala pa. Puntahan niyo si Mang Inocencio sa kabilang lugar. Isa po siyang mahusay na albularyo. Ipagtanong niyo po siya doon. At may kakayahang manghula din at mangulam. Sa panahon ngayon, tay, siya na lang ho ang makakatulong sa atin. Parang awa niyo na po. Puntahan niyo na siya. Sige, anak. Sabihin mo kung saan siya naroroon. At akin siyang pupuntahan. Anong purok ba sa lugar na iyon? Nabanggit naman ni Ninang sa ama ang lokasyon nito. May binilin pa siya sa ama na magtanong sa matanda kung may kakayahan na rin ba itong magpagaling ng malalang karamdaman. Gusto niya kasing gumaling agad, Sir Gaspar. Kaya naman napatango na lamang ang kanyang ama. Pinuntahan nga ito ni Mang Gistone at isang oras lamang ang tinagal ay nakarating na sila kasama si Mang Inocencio. Ayon sa matanda, nahulaan na raw niya kung sino ang balbal at saka yung maninilong. Kaya naman napatawan niya na ito ng sumpa. Maghintay na lamang raw ng ilang linggo bago ang mga ito mamatay. At tungkol naman sa karamdaman ni Ninang, ay meron daw lunas. Pero ilang buwan na rin raw siyang isasalang sa gamutan. Mabusisi ito, medyo malalagay rin sa peligro. Siya nga pala, hindi na binanggit sa akin ni Ninang ang proseso tungkol sa kanyang paggaling. Dahil namatay na po ang nagpagaling sa kanya. Bali po, inilapit siya sa isang babaylan. At sa kabutihang palad naman, ay isa siya sa pinakahuling misyon ng babaylan. Kaya ang nangyari ay milagrong nawala ang sakit niya. Pero ilang araw din ang lumipas ay namatay ang babaylan. At sabi-sabi sa kanilang lugar, na sumama na ito sa mga gabay na engkanto. At yun nga, tinanggap niya na lamang iyon dahil no choice na siya. At ang gusto niya talaga ay gumaling na. Bumilang lamang ng isang linggo, nabalitaan nilang may namatay na 2 lalaki sa may bakanting lote. Namamaho na ito at hinihila ang sinalvage. Mula nang mamatay ang 2 lalaki ay wala ng lagim na bumabalot sa kanilang lugar. Kaya muling nanumbalik ang kapayapaan. At makaraan ng 1 taon ay nakabalik na si Ninang sa pag-aaral. Ganap na siya nitong magaling.
At labis siyang nagpapasalamat kay Mang Inocencio at sa kakilala nitong babaylan na hanggang ngayon ay hindi nila matukoy kung taga saan ito at saan ito galing noong ginamot siya nito. Hinala nila ay baka engkanto ito na nagpapanggap na babaylan. Pero ayon nga sa kwento ni Mang Inocencio, kakilala daw niya iyon at nagkaroon lang ng uling misyon na sa kanya nakaatang. Hanggang dito na lang po ang kwento at maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Carl ng Iloilo. Alas 5 pa lang ng umaga ay marami na ang kumakain at dumadayo sa karinderya sa Barangay Sitio Maligaya. Kadalasan, ang mga nagja-jogging sa umaga ang mga customer doon ng ganong oras. At bago pa nga bumungad ang matinding liwanag, ay halos ubos na agad ang mga panindang ulam sa karinderya. Napakasarap talaga ang mga luto mo, Aling Jessa. Sarap na papuri ng isang binata na si Ronald. Tuwing madaling araw, pagkatapos ang jogging niya, ay doon na siya agad dumidiretso para kumain ng almusal. Totoo po, kaya nawawala ng saysay ang pagja-jogging ko dahil pagdating dito ay napaparami rin ako ng kain. Komento ni Johan, ang isang kasama ni Ronald. Aba, syempre, talagang masarap yan. Dahil pinaghirapan namin yan. Tugon naman ni Aling Jessa. Hindi lang masarap, mura pa. Komento ng isa pang customer. Aling Jessa, pa-take out nga ako ng isang kaldereta. Paborito ito sa bahay eh. Pahayag ng isang customer na kayayari lang din mag-almusal sa karinderya. Bestseller namin ang kaldereta. Pahayag ng asawa ni Aling Jessa na si Mang Congrad. Wala namang duda yun, Mang Congrad. Tugon ni Ronald habang kumakain. Sino naman kaya ito? Lahat ng customer nila ay napukaw ang atensyon sa pagdating ng isang sasakyan. Huminto iyan at pumarada sa harap ng isang bahay na katabing bahay lamang ng karinderya nila Aling Jessa. Aba, mukhang kilomerasol ang pakay. Pahayag ng isang matandang kumakain din sa karinderya. Ilang sandali pa ay bumaba ang isang dalaga na kutis porselana. Inalis nito ang earphone na nakasaksak sa kanyang mga tenga. Bago napunta ang mga mata sa mga tao sa karinderya, na lahat din naman ay nasa kanila ang tingin. Angel, tawagan mo ang tita Marisol mo. Sabihin mo nandito na tayo sa labas at sarado pa ang gate nila. Saad ng isang babae na sa malamang ay ina ito ng dalaga. Kabag-anak siguro nila Marisol. Saad ng isa sa karinderya. Ay oo nga pala. Napabida pala sa akin ni Marisol noong isang araw na uuwi raw dito at magbabakasyon ang kapatid niya. Anak siguro iyang magandang dalaga. Pahayag ng isang babae sa karinderya. Sigurado kong ipapatikim ni Marisol ang mga ulam na tinda mo rito, Aling Jessa. Banggit ng isang matanda. Aba, sigurado ako magugustuhan niya ang lahat ng loto at paninda ko. Malakas ang loob na saad ni Aling Jessa. Mahal, mukhang may bago na naman tayong mabibiktima sa mga pagkain natin ha. Sabay silang umisi ng palihim bago pinagmasdan ang mga customer nilang sarap na sarap sa mga lutong ulam nilang tinda. 14 hours ang biyahe namin ate. Halos. Nakailang tulog na kami pero wala pa rin kami rito ah. Agad na tumawa si Marisol sa kwento na kapatid na si Mirna, ang ina ni Angel. Pwede pagod na pagod ka sa pagmamaneho, Carlo? Tanong nito sa asawa ng kapatid na si Mirna. Sinabi mo pa, pigilan ko nga ang antok eh. Nakailang kape na ako. Tugon naman ito, nahapong-hapo at nakahinga na sa sofa nila. Bawat stopover namin nagkakape yan. Kwento ni Mirna at napapailing. Aba,
Mahirap naman kasi talagang magmaneho, lalo pa kung 14 hours. Pahayag ni Alberto, ang asawa naman ni Marisol. Ang laki na ni Angel Huling kita ko riyan ay bata pa. Pahayag ni Marisol habang pinagmamasdan ng pamangkin sa teres ng bahay nila at may sariling mundo. Nako, oo. Napakakulit nga niyan Dagdag ng asawa ni Marisol. Nako, ngayon hindi na. Malaki na ang pinagbago niyan. May sarili laging mundo. Pahayag ni Merna at napailing sa anak. Ganon talaga, dalaga na Si Danica ko rin ganyan. Halos hindi nga lumalabas ng kwarto yun. Lalabas lang kapag kakain. Minsan hindi pa sumasabay sa amin. Kwento naman ni Marisol sa anak niyang si Danica, nakaedad lang din ng anak ni Merna na si Angel. O siya, mamamalingke muna kami. Kaya naman, magpahinga muna kayo rito sa bahay. Pahayag ni Alberto sa kanila. Sige lang, gisingin niyo ako kapag magluluto. Tutulungan ko kayo. Ani naman ang ina ni Angel. Nako, kayang-kaya ko na to, Merna. Saad ang kapatid niya. O Angel, hayaan mo mamaya ipapasyal kita kay Danica, natutulog pa Pilit nang umiti si Angel sa tita Marisol niya. Sige lang po, tita. Magalang niyang tugon. Umalis ang mag-asawa para mamalengke. Habang sila Angel naman ay namahinga nga sa kwartong inihanda para sa kanila. Dahil sa mahabang biyahe nila ay ramdam na ramdam nila ang pagod sa kanilang mga katawan. Ilang oras din na nakatulog si Angel. Paggising niya ay ang malakas na kwentuhan nasa labas ang naririnig niya habang umaamoy ang mabangong niluluto ni Marisol at Merna mula sa kusina ng bahay. Angel? Napahinto si Angel nang bumungad sa kanyang pinsan na si Danica. Nakalalabas lang din ang kanyang silid. Nakatabi lang naman ang kanya. Danica? Tawag niya. Kamusta? Tatawagin sana kita kanina, kaso tulog ka Pahayag nito. Gising na pala si Angel. Saad ng tito Albert niya mula sa sala. Gusto mo bang lumibot mamaya? Tanong sa kanya ni Danica. Danica, hayaan mo muna mamahingayang si Angel. Pagod yan sa biyahe. Saad ng nanay nito na si Marisol. Sige, bukas na lang. Ipapatikim ko rin sa iyo yung sikat na karinderya riyan sa harap. Wika ni Danica at bakas na bakas sa mukha nito na hindi na siya makapaghintay pa. Ay oo, nabi sa mga luto riyan. Saad naman ni Alberto. Kaya pala kanina napakaraming agad tao. Ano kayang secret recipe nila, no? Mahina silang tumawa sa sinabi ni Merna. Nako, sa tagal nilang nagtitinda, wala pang nakakaalam ng recipe nila. Hindi ko alam at napakasarap ng mga putahe nila. Kuhang-kuha ang mga panlasa ng masa. Kwento ni Marisol sa kanila. Paborito kong kaldereta nila. Masarap yun, Angel. Saad ni Danica sa kanyang tabi. Dapat matikman namin lahat ng putahe nila. Hanggat nandito kami. Pahayag ng tatay ni Angel na si Carlo. Sigurado ako na mag-take out pa kayo pag uwi nyo. Komento ng tito Alberto niya. Lumipas ang araw na iyon at nananatili lang si Angel sa bahay ng tita Marisol niya. Halos walang ang hinto ang bidahan ng mga magulang nila. Sigurado kang ayos ka lang dito? Naniniguradong tanong ni Danica sa pangatlong pagkakataon. At saka inabot ang ilan pang mga unan at kumot kay Angel. Oo naman, hindi naman ako mapapano rito. Tugon niya at napailing. Kasi di pa, dati matatakotin ka. Ayaw mong mag-isa sa kwarto noong mga bata pa tayo. Mahinang tumawa si Danica sa kwento niya ngayon. Dati yon, ngayon hindi naman na. Tugon ni Angel. Sige, maiwan na kita rito ha. Kung may kailangan ka, nasa kabilang kwarto mo lang ako. Good night.
Pagpapaalam nito bago nilisan ang silid ni Angel. Napabuga ng hangin si Angel at sandaling naghilamos bago nahiga sa kanyang kama habang patay ang mga ilaw. Nababalot na ng dilim ang buong bahay. Tahimik na rin at wala ng malakas na kwentuhan ng kanilang mga magulang. Mukhang lahat sila ay natutulog na nga. Sa kalagitnaan ng gabi, gising pa si Angel at abala sa kanyang cellphone. Ang liwanag lamang doon ang pinagmulan ng liwanag sa madilim niyang silid. Tulong! Agad na tigilan si Angel at naalarma sa may kahinaang impit na sigaw na iyon. Kumunot ang noo nito at lumapit sa bintana ng silid na nakapwesto lamang sa tabing bahay nila. Wag! Walang hinto ang mahinang sigaw na iyon. Sigurado siya na nagmumula iyon sa kapitbahay nila na may-ari ng karinderya. Matagal din iyon bago tuluyang naglaho ang sigaw na iyon. Ipinagsawalang bahala na lang ni Angel ang narinig at natulog na rin naman. Ano, kumusta ang pagtulog mo? Tanong ni Danica sa pinsan na si Angel. Ayos naman. Wala ka bang narinig kagabi? Tanong niya at hindi pa rin makalimutan ang sigaw na narinig niya sa kapitbahay sa may sikat na karinderya. Kumunot ang noo ni Danica sa kanyang harapan. Kagabi? Anong narinig? Wala naman. Bakit? Nagtataka at walang ideya niyang tanong. Para kasing may narinig akong sumisigaw na babae. Yung parang humihingi ng tulong. Basta. O baka guni-guni ko lang. Pahayag niya at nagkibit balikat. Ayan na. Pero wala naman akong narinig. Baka naman natatakot ka lang ha. Bero nito sa kanya at mahinang tumawa. Hindi ito talaga. Komento niya. Gising na pala kayo. Bumili kayo ng lutong ulam dyan para yun na ang almusal. Tapos mamayang tanghali na lang kami magluluto ng mama mo, Angel. Utos ng tita Marasol niya sa kanilang dalawa ni Danica. Sige po tita, sagot ni Angel. Tara, para matikman nyo rin ang ipinagmamalaki naming mga ulam na luto ni Aling Jessa. Hindi makapaghintay na pahayag ni Danica bago sila sabay na lumabas ng bakuran para bumili ng ulam. Pagdating nila sa karinderya ay maraming mga customer na kumakain. Marami rin ang mga sasakyan na nakaparada sa labas nito. Halos siksikan at nagkakagulo sa harap dahil sa dami ng mga tao na nagte-take out ng iba't iba nilang mga ulam. Ang dami, komento ni Angel habang isa-isang binuksan ni Danica ang bawat kaldero ng lutong ulam doon. Amoy na amoy ni Angel ang bango ng mga iyon sa bawat pagbukas ni Danica ng mga takip nito. Danica, ngayon lang kita ulit nakita rito. Saad ni Aling Jessa at napatingin kay Angel. Ay opo, gusto lang pa namin ipatikim ang mga luto nyo kila Angel. Pinsan ko po, tiga Maynila sila. Pahayag ni Danica kay Aling Jessa. Tipid lang nang umiti si Angel sa kanya. Isang order po ng kaldereta, sinigang sisig at adobo. Saad ni Angel. Sige iha, ihahanda ko lang. Teka lang ha. Wika ni Aling Jessa. Bisita mo ba sila, Danica? Tanong ng isang lalaki. Ay opo. Si Angel po bang congrad? Angel, asawa niya si Aling Jessa. Silang may-ari ng karinderya na ito. Pakilala sa kanya ni Danica. Magandang umaga po. Bati niya sa kanila. Sa hindi malamang dahilan ay hindi maiwasan ni Angel na makaramdam ng hindi maganda sa mag-asawa. Matapos nilang bumili ay agad din naman silang bumalik sa bahay nila Danica at ipinatikim ang mga ulam sa kanila. Aba, panalong-panalo ito, kalderito. Malakas na komento ng papa ni Angel at nanlalaki pa ang mga mata. Wow, masarap nga talaga.
Dagdag ng mama niya. Ano, nagustuhan mo ba, Angel? Tanong ni Danica sa pinsan na si Angel na nasa tabi niya. Oo, masarap. Sagot niya habang tahimik lang na kumakain. Oo, ganyan talaga yan, Danica. Tamilmil yang pinsan mo. Komento naman ng papa ni Angel. Kahit nasasarapan yan, mahina pa rin siyang kumain. Dagdag ni Merasol at mahinang tumawa. Kahit nasasarapan yan, mahina pa rin siyang kumain. Dagdag ng mama niya at mahinang tumawa. Nako, si Danica kayang pataobin ng isang kalderong kanin yan. Hindi lang tabain kaya kahit anong kain, ganyan lang ang katawan. Kwento ng mama ni Danica sa kanila. Naisip ko lang, ano kayang sekreto ng karinderya na yan? Tanong bigla ng papa ni Angel. Kasi naman masarap talaga eh. Ang karne parang may kakaibang lasa na mas nagpapasarap pa. Parang hindi nga karning baboy. Puno ng kuryosidad yung pahayag sa kanila. Alam mo pare, matagal nang pala isipan dito yan. Pero kahit isa walang makasagot. Hindi rin naman sinasabi nila Aling Jessa ang sikreto nila. At baka makopya pa at kalabanin pa ang negosyo nila. Mahabang tugon naman ng papa ni Danica. Hindi na po yun importante sa mga tao rito. Basta ang alam namin ay walang tatalo sa mga putahe ni Aling Jessa. Siguradong sigurado na sa ni Danica sa kanila. Tama yan. Hindi naman tatagal at kikita sa loob ng ilang taon niyang si Jessa kung hindi masarap ang mga luto nila. Payag naman ng tita Marisol niya. Talagang mag-uwi kami nito pagbalik sa Maynila. Saad bigla ng mama ni Angel na si Merna. Naalala ko pa nga pala ang kwento ni Ate Marisol dati na may matagal na raw na aswang sa lugar na ito. Oh, ano na ang balita? Meron pa ba? Mahinang tumawa si Merna nang maalala iyon. Ay naku, ang sabi nila meron pero hanggang ngayon wala namang napapatunayan. Napailing na lamang ito. Ikaw naman kasi nagpapaniwala sa mga yon. Fake news lang yun eh. Saad ng tito Alberto niya. Nang sumapit ang gabi ay inayos agad ni Angel ang tutulugan niya. Ang isang bagay na gusto niya sa probinsya ay payapa. Hindi katulad sa Maynila na puro ingay ng mga sasakyan ang maririnig. Oh, sigurado ka bang hindi ka magpapasama? Mahina agad na tumawa si Danica at inasar ang pinsan na si Angel. Hindi nga ako natatakot. Saad niya at napailing na lang kay Danica. Basta kapag natakot ka, tumakbo ka sa kwarto ko ha. Biro pa ulit nito. Tama na nga, labas na. Anya at pinagtulakan ng pinsan palabas ng kwarto niya bago pinatay ang ilaw at nahiga sa kama. Cellphone agad ang una niyang inatupag sa gabing iyon. Tulong. Napabilik ko si Angel ng bangon sa kama nito. Nang marinig na naman iyon. Sigurado siya na sigaw iyon ng isang batang lalaki. Yun nga lang ay hindi masyadong malakas. Kaya tiyak na hindi yun maririnig basta-basta ng mga katabing bahay. Sa gabi na iyon ay hindi na talaga mapakali si Angel. Kaya naman agad na siyang pumunta sa kwarto ng pinsan niya. Oh, sabi na at natatakot ka eh. Natatawa nitong bungad sa kanya matapos niyang kumatok. Hindi, naririnig ko na naman yung sigaw. Bulong niya. Ha? Ikaw talaga, Angel? Natatakot ka lang eh. Saad nito. Hindi nga. Halika kasi. Anya at hinila si Danica papasok sa kwarto niyang tinutulugan. O ano? Wala naman ah. Anya. At kunot noong tinignan si Angel. Meron ka ni... Nanlaki agad ang kanilang mga mata nang marinig na rin iyon ni Danica. Tingin ko kila Aling Jessa nang gagaling. Bulong ni Angel sa kanya.
Tignan kaya natin. Suwestyo naman ni Danica sa kanya. Diyan sa tagiliran, may maliit na butas akong nakita riyan. Noong sinisilip ko ang kusina nila Aling Jessa. Kwento sa kanya nito at ngayon ay naniniwala na kay Angel. Sige, tara, pero huwag na lang tayong maingay para hindi sila magising. Ani Angel. Pagkatapos noon ay dahan-dahang lumabas ng bahay ang dalawa at nagpunta sa gilid ng kwartong tinutulugan ni Angel, kung saan katapat lang ang kusina nila Aling Jessa na siyang may-ari ng karinderya. Wala na yung sigaw. Pulong ni Danica kay Angel habang lumabalabas sila ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Tignan na natin, nandito na tayo eh. Pagpupumilit naman ni Angel sa pinsan dahil sa punong-puno na siya ng kuryosidad. Hindi talaga magandang pagkaramdam ko sa karinderya nila. Lalo na kila Aling Jessa. Dagdag na Angel kay Danica. Shh! Huwag ka maingay. Ni Danica at hinila na si Angel sa gilid. Sabay silang sumilip sa butas kung saan kita ang kusina nila Aling Jessa. Ayan, masyadong malakas itong lalaki na ito. Kabata-bata eh. Napatakip sila sa kanilang mga bibig ng buhati namang kungkrad ang isang lalaki sa mahabang mesa. Ngunit ang matindi pa ay nagsimulang tagain ni Aling Jessa ang katawan ng lalaki na akala mo'y isang karning baboy. Siguradong masasarapan sila sa mga patahin natin bukas. Payag namang kungkrad bago inilagay ang iniiwahiwang braso ng lalaki sa kalderong nakasalang sa kalan. Mabilis na hinila ni Angel si Danica paalis doon matapos malaman ang katotohanan. Nang makapasok sila sa loob ng bahay ay agad na nagsuka nang walang hinto si Danica sa banyo. Angel, Nanghihina niyang saad. yung mga kinakain naming niluluto nila, mga karne ng tao. Tao ang mga niluluto nila sa karinderya. At ilang taon yun na kinakain. Pagkatapos nilang magsuka ay sinumbong kaagad sa kanilang mga magulang ang nakita nila. Nung una ay hindi pa naniwala ang mga ito. Hanggang sa nakumbinsi nila ito, kaagad na pinuntahan ng mga magulang nila ang pinangyarihan ng krimen. At kitang-kita nga nila na may tinatadtad si Aling Jessa na isang karne ng tao. Kaagad na sinugod nila ang matanda. Nagsipaghingi na rin sila ng tulong sa iilang mga kapitbahay. Dito ay pinipilit na buksan nila ang karinderya ni Aling Jessa. Pinagsisira nila ito. Sigawan at may iba ay nagdala na ng gasolina upang sunugin ang nasabing karinderya. May ilan naman na pumipigil dahil baka makadamay pa ng ibang bahay. Nung mabuksan na nila ng tuluyan, wala na ang mag-asawa sa loob at bumungad sa kanila ang karne ng batang lalaki. Mula noon na hindi na natatagpuan o hindi na nakita pa ang mag-asawang iyon. May mga ilang pera din na naiwan sa loob ng karinderya niyon hanggang sa tuluyan na iyong nawasak. Mga ilang linggo lang ang lumipas, umuwi sila Angel na may dalang takot mula sa kanilang pagbabakasyon. Hindi nila akalain na ang sikat na karinderyang iyon, kaya pala masarap ang mga putahe nito, walang iba kasi may secret na recipe.